Magandang araw po. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244. At nagagalak po tayo na muli magkapiling para pag-aralan ang kanyang salita. Kasama po ang ating kapulisan ng Santa Maria, Bulacan. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin, sa accomplishment ng ating mga PNP personnel, partikular ng Santa Maria, sa paglutas ng mga krimen at patuloy na pag-ingat sa ating bayan. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga kapulisan. Salamat sa ating mga pinuno, mga nagbabantay sa ating buhay, ari-arian. Although patuloy na sumasagana ang kasamaan, salamat sa Diyos at tayo ay buhay pa rin kahit paano. Kaya ko ito nababanggit, hindi lang dahil sa may kinalaman sa ating topic, kundi we must develop a culture of having an attitude of gratitude. Kapag ang tao ay natutong maging mapagpasalamat sa Diyos, mula bata, kabataan, adult, magiging mapayapa ang paligid. Kakikitaan po ng kababaang loob ang maraming tao. Pag natuto po ang taong magpasalamat, kilalanin yung kabutihan na kanyang tinanggap o kabutihan ginawa sa kanya. Pag ang tao ay natuto to develop an attitude of gratitude, napakalaking ginhawa ho sa magulang, sa people in authority, at sa ating paligid. Mag-isip kayo ng mga tao, pangyayari, lugar, o mga karanasan ninyo na nagtulak sa inyo na magpakita ng pagiging mapagpasalamat. Na wala kayo na yusal, kundi yung salamat Panginoon, salamat sa iyo Diyos. At ako'y buhay pa. Mapalad tayo mga kapatid, hindi kayo kasama ron sa nadisgrasya ng isang araw sa NLEX na tumaob ang jeep at hindi kayo kasama ron sa mga pinirwisyo ng mga karnaper o kidnapper. Hindi kayo kasama ron sa mga kabataan na pinagsasaksak na lang habang lumalakad. Pasalamat tayo, kayo mga estudyante, bata, matanda na hindi kayo kasama ron sa mga binubugbog, binubuli ng mga kaklase o mga magulang na basta na lang nilalapastangan ng mga anak. Pasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron tayong mga pinuno na gayon lamang ang pagmamalasakit sa kanyang mga subordinates. If we are grateful in many things, actually, sinabi po ng Bible, be thankful in all things. For that's God's will. Ang mundong ito magiging mas mapayapa. Sadly, hindi na po kaya kailangan tayo lumayo sapagkat baka yung katabi mo lang dyan nakasimangot at mga nakagrouch ang pagmumuka, tinanggap na yung biyaya ng Panginoon, buhay ngayong umaga, pero nagwawala siya sapagkat ang puso niya punong-puno ng pait. Oh, Lord have mercy. Ang sabi po ng awit, kabanatang 100, talatang 4, enter into His gates with thanksgiving, into His courts with praise. Be thankful to Him. Bless His name. For the Lord is good. His mercy is everlasting. His truth endureth to all generations. Pero sabi ko nga sa inyo, how do we create, develop an attitude of gratitude? First, yung sinabi nating topic na stay grounded in gratitude. When you say grounded tayo, hindi yung gumana kalokohan yung bata o ground ka ngayon. Ibang usapan yun. Ang ibig sabihin natin when we say grounded in gratitude, wherein it is describing a person who is wise. Meron siyang mainam na kaunawaan kung ano yung tunay na importante sa buhay. Yung bang hindi siyang feeling entitled, hindi siyang pasaway, hindi siyang kala mo, tipo mo na have all the knowledge in the world. Hindi po.
kundi yung taong grounded in gratitude is a person who believe is what good things to acknowledge na ipagpapasalamat niya sa Diyos na lahat ng bagay na meron siya ay galing sa langit. Every good gift and perfect gift comes from heaven, from above. So kapag ang tao po ay merong malalim na pagkakatanim sa pagpapasalamat o mapagpasalamat siya sa Diyos, when there are triumphs, pinupuri niya Diyos. When there are trials, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas ng loob, tumibay. When there are joy or rejoicing, walang tigil ng pasasalamat niya. But during the times of sorrow, andun siya, Panginoon, tulungan mo kong maging matibay. In times of prosperity, andyan ang lahat ng pangailangan mo, you don't need anything, andyan pinagkalooban ka ng magulang mo, pinagkalooban ka ng mga mabubuting tao, salamat sa Panginoon. But in times of poverty, andun pa rin yung Panginoong Diyos, please, provide my needs. So pagka ganyan ang ating ugali, believing that all things have only one source, kundi ang Diyos, napakasarap na kasama ang ganyang klaseng tao. Hindi yung pakabig, hindi yung one-sided, kundi lahat ng akin, pati yung akin pa rin. Pagka ganun ang taong kasama natin, mag-ingat-ingat na ho kayo. Tatraido rin ho kayo ng ganun tao. Cover yourself with people who are grateful, who are thankful. Mababa ang kalooban. Nakahahawa ho yung ganun. At the same time, nakahahawa rin po ang tao na grouchy. Parang pitbull. Lahat lagi nakaumang, nakasakmal. Sabi pa ng Bible, kung sino kasama mo, masama ang kasama mo, yung mabuti yung paugali ay wawasakin ng masasama ugali. 1 Corinthians 15:33. Sinabi na ho yan ni Jose Rizal. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tell me who your friends are. Tell me kung sino ka-chat mo sa Facebook, sino ka kausap mo sa FaceTime. Tell me who are your friends, circle of friends. And most likely, I can tell what kind of person you are. Pagka ang tao po, wala nang bukang bibig, kundi puro simangot, reklamo, pamimintas, paninira, most likely you will be like him or her in the long run. Pero pag ang taong kasama mo lagi, mababa ang kalooban, mapagpasalamat, laban sa masama, pero mababa ang kalooban sa Diyos, marunong magpakundangan, isang araw magiging katulad ka rin niya. Ang sinasabi po natin mga kaibigan, stay grounded in gratitude. Wala po tayong tinanggap na mabuting bagay na hindi galing sa Diyos. Lahat po galing sa Diyos. Yung pagsisikap ng magulang, pagsisikap ng pamahalaan, pagsisikap ng mga nasa authority to protect us, to serve us, to stay us safe, protected, lahat po galing sa Diyos. So let us be aware, lagi, even with ordinary things sa ating buhay, pasalamatan natin ang Diyos. Thank Him for the sunshine. Thank Him for the rain. Yung umiinom ka ng tubig, kukunin mo na lang dyan sa tabi mo. Hindi mo na iigibing malayo. Pasalamat tayo sa pagkain tinatanggap natin. May naghanda na to, may naggayak na. May nagluto na para sa'yo. Thank God for the ride you have. Thank God for the baon na binibigay ng magulang. Pasalamat tayo sa promotion na itinanggap natin. Pasalamat tayo sa maraming bagay. Thank God for your family. Thank God for your friends, good friends. Thank God for your church. Thank God for those brethren na walang inisip kundi kayo ay matuto, ma-develop sa Panginoon, mature sa Panginoon. Thank God for your fellow office mates, comrades, na they kept on reminding us na ito ang dapat natin gawin, ito ang huwag natin gagawin. Thank God for your house.
Salamat kayo sa kapatid mo, magulang mo. Ibig sabihin, instead of being grouchy, complaining, bellyaching, bilangin niyong pagpapala ng Diyos sa inyo sa araw-araw. Mapagbababa ang kalooban. Picture in your mind, yung mga taong walang ginawa kundi magmalasakit sa inyo. Isipin yung ikabubuti ninyo. Walang hinangad kundi ang kayo ay mailagay sa tamang landas. Maproteksyonan kayo. You thank God for them. You can make a list. Huwag ho tayong mawawalan ng mapagpasalamat na puso. Psalm 103 verse 2 and following, purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko, huwag mong kalimutan, yan ang sabi ng Diyos, ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Remember the last time na muntik kang namatay, muntik kang napahamak. Remember the last time God saved you. Remember the last time you felt all alone and then all of a sudden mayroong dumating na tulong mula sa Diyos. Remember the last time you are in a crisis. Then may dumating na biyaya ng Diyos. Nasa alanganing lugar ka, then dumating yung rescue sa iyo. O may nagmalasakit sa iyo, inihatid ka hanggang sa makauwi ka. And then make sure safe ka. Thank God for such people. Pero parang feeling natin parang you are entitled. Iiwanan ka na matitunong tao. Reduce expectation sa mga taong grateful. Huwag kayo masyado mag-expect sa mga tao na ginawa niyan mabuti. In fact, sasabihin ko sa inyo, ang taong grateful, they will never expect something in return. Yes. People who are grateful, humble, will not expect anything in return mula sa pinagkalooban nila, mula sa tinulungan nila. All they wanted is to please God and to help you mature. Reduce expectation. Increase appreciation. Always appreciate everything. Pati yung mga hamon sa buhay. God may send us some people as gifts. But God may sometimes send people to us to teach us a lesson. Pagka alam ng Diyos na kailangan mo ng kastiguhin, God will send somebody to rebuke us. And be open to be rebuked. Sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend than kisses of an enemy. It's up to us. Panginoon, bigyan mo po ako ng kaunawaan sa mga sitwasyon. Kung ako ikinukorek mo, Amen. Para ituwid ako, Amen. Para ako'y matutong magpakumbaba, purihin ng Diyos. Dahil God will not be easy to get along with pag ang tao po ay punong-puno ng sarili niya. We should be filled with the Spirit, not by self. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. If this is God's will, it would happen. 1 Thessalonians 5, verse 16, magala kayong lagi, pray without ceasing. Huwag kayong tumigil manalangin. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo. God is telling us, always be thankful. Salamat sa aking trabaho. Salamat sa aking course. Salamat sa aking magulang. Salamat sa aking kapatid. Salamat sa aking kaibigang mabuti. Salamat sa aking mga elders or authorities. Salamat sa kanila na walang inisip kundi ako ay pagmalasakitan. Let's be thankful for them. Ephesians 5:20. Yun po hindi na sinabi ng Bible. Give thanks in all things. So, let me ask you, do you have difficulty with bitterness? Selfishness? Do you have difficulty with self-pity? Negativism or pride? All of us have problem with that. Ano yung sagot doon? Ang solusyon sa kahambugan, kaibangan, pagiging mapait, selfishness, self-pity, negativism, you know the solution to that? Create an attitude of gratitude.
that would change your life. Pag ikay meron nang magpasalamat sa Panginoon, you will never have self-pity. Pag ikay meron nang magpasalamat sa maraming bagay, you will never feel so selfish. You will never feel bitter. And let me give you, as some psychologists would say, some type of people, yung classes of people, na sana wag tayo malagay sa hindi tama. Some would say that the lowest level of human being are those who are in the category of constantly complaining. Ikaw ba yung tipong hindi pa nagbubuka ng bibig ang nanay mo, nakaangal ka na? Bakit pag ang teacher nag-uutos sa'yo kahit mali, sumusunod ka? Uutos ka na isang bagay pagkapalit ng grade na hindi mo naman deserve, pero sumusunod tayo. Bakit pagkakaibigan mo, puro kalokohan na itinuturo sa atin, pikit batang sinusunod nyo? Lalo sa mga fraternity. Bakit pagka magulang nyo, magbubuka ng bibig para kayo sabihan, alalayan, people in authority, people who are truly caring, gusto kasi nagbibilin sa iyo, nakaangil tayo. Pero bakit yung mga bad guys, ang dali nating sinusunod? You are in that category of lowest level of human being. We God help us. Hindi ka para doon. People who always complain, griping, wala nang nakita, kundi lagi akong pinagagalitan, sinasabihan. Bakit kaya? No? Bakit tayo parang sinasaway? Bakit tayo parang pinaalalahanan? Bago tayo magreklamo, try to ask yourself, bakit kaya? And decide, I will not do it. Hindi ako gagawa ng lagi nilang cause ako pagsasabihan. Bakit lagi tayong nako-complain? Baka may mga hindi tayong ginagawang tama. So rather than being humbly grateful, some people are grumbly hateful. Ito second level of human being. Ito yung mga hindi naman naglaging nagko-complain, hindi naman sila laging reklamador, but they just never thank people. Never been grateful. Ginawa naman mabuti, they just don't care. This kind of people in the second level of human being, pakala mababang klaseng tao, whatever you do, good things to them, they will never be grateful. Parang feeling nila, entitled ako dyan. Utang na loob mo, gawan ako na mabuti. Those people belong to the second lowest level of humanity. They take things for granted. Binigyan ng nanay, ng magulang, pinag-ipunan, nilapastangan pa rin nila. Ito lang. Hindi na napapasalamat, nang helat pa. Hindi na naintindihan, yung magulang hindi kumakain. Walang bagong damit. Pinag-ipunan para lang ibili siya. Hindi, pag binigay, hihilatan nila ang nabigay sa kanila. Ungrateful. May God help us. Third level of human being are those people na nagpapasalamat sa Diyos for the obvious blessing. Oh, salamat sa biyaya, salamat sa biyaya. Pero pag walang biyaya, nakasimangot. Nakareklamo. When things are going good, okay, salamat sa Panginoon. But when things are not fine, nakasimangot, nagreklamo. The fourth kind of people, mataas sa uri ng pagkatao, are the people who are thankful in all things. Salamat sa magulang ko. Salamat sa pagsisikap nila. Salamat kahit paano meron akong sinusot na damit, kahit hindi bago. Salamat meron akong ginagamit na cellphone kahit hindi bago, kahit hindi top of the line. Yung bang, lagi ka nagpapasalamat. Salamat sa aking mga kaibigan na ako'y pinaalalahanan. Salamat sa aking mga churchmates. Salamat sa aking mga boss. Salamat sa aking mga peers na ako palagi ay pinaalalahanan para hindi ako maparewara. Salamat na naroon sila palagi. Gisingin ang diwa ko na hindi magpatangay sa kasamaan. This is the attitude that will change your life. Be grateful. Psalm 106 verse 1, purihin mo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang kagandang loob ay magpakilanman.
The Bible tells us time and time again to be thankful. At yung pagiging mapagpasalamat or grateful is a trait of a twice-born person. Ano ibig sabihin? Yung tao na bukal ang pagpapasalamat sa Diyos ay katangian ng tunay na Kristiyano. Why? They were born twice. Pinanganak sa physical and they were born again. Ang tunay na Kristiyano, tunay na nakakilala kay Kristo, tunay na kinikilala si Kristo bilang Diyos, laging mapagpasalamat. Hindi nagpapauto. Nasa katwiran. Hindi nagpapatangay sa kasamaan. Pero lagi nagpapasalamat sa Diyos. I think you will agree that grace and gratitude are interwoven. Hindi po tama that one can know God, they would say, I know God, and not be grateful. Hindi po pwedeng kulot na kalbo. Wala akong ganun. Ang santunay na nakakilala sa Diyos will always be grateful. At ang tunay naman ng palataya, thanksgiving is not a one-day feasting of praises. Hindi ito yung, masaya ka, nanalo yung basketball team mo, nanalo volleyball team mo, masaya ka, nanalo ka sa isang pa-contest, hey, di pagka natalo ka, nakasimangot ka na. Natalo yung team mo, natalo yung, kung ano man yun, na hindi pabor sa iyo, nakasimangot ka na. We are commanded to be grateful. And it's always a privilege to have that attitude of gratitude. That is our sacred duty. Isang mataas na uri ng pribilehiyo na magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Yung may nakikita kang laging magandang bagay. Hindi yung ikaw nga bago pa nagbubuka ng bibig sa iyo, yung tao ay nakaahil ka na. Nakasalag ka na. Pero pagka mga kaibigan mo, dadali ka sa kalokohan bigay todo ka. Tatanga ako mga fraternity ngayon, bago maging brother, binubugbog ka muna. Ito ang dapat natin gawin. Reach up. Kaya po sinabi, Hebrews 13:5, sa pamamagitan niya, magandog kayo, palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, na bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Reach up. Through thanksgiving, nagsisimula sa puso. And it flows upward. Lord, thank you sa panibagong araw. Whenever you talk, whenever you sing, whenever you speak, whenever you deal with people, andun yung humility. And then, willing to learn good things. Papasalamat ka sa maghapong nangyari. So, the first act of thanksgiving should be, Lord, salamat po sa iyo, sa kabutihan mo, panibagong araw, panibagong pagsubok na nalagpasan namin. Not only reach up, reach out to others with generous spirit. And you can do this by sharing others Jesus. I-share niyo ang Panginoon. Kung tunay kang Kristiyano, instead na mag-complain ka, mag-bellyache ka, share Jesus to others. Maraming tao nakatingin sa iyo. If you are a real deal, you tell them, Kristiyano ka. Pero, they would react negatively pag nabanggit ang pangalan natin. Reach out to others. Thirdly, reach back. Remember, lahat ng kabutihan ng Diyos sa inyo, never fail to remind yourself, you have a good family, you have brothers and sisters, siblings, kasama sa trabaho, people who did something good, never forget to be thankful. So when people forget God, ingratitude is one inevitable result. Pagka kinalimutan ng tao ang Diyos, walang pagkatakot sa Diyos, napaka-ingrata ng mga yan. Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, listen, kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati siyang tulad ng Diyos. Hindi nila pinasalamatan siya, kundi nilang bahala sa kanilang pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinagdilim. If you will never be grateful, Satan will darken and harden your heart. Of course, hindi naman dead end. If you will decide, Lord, help me to be grateful.
ito po ilan na pwedeng gawin natin. Let me close with this. Have a proper gratitude. Ibig sabihin, anything good that you have, kilalanin mong galing sa Diyos. Everyone na nagsisikap nga iayos sa tamang landas, pasalamat ka sa kanila. Hindi mo nakuha yan ng sortihan. Hindi mo nakuha yan dahil masyado kang magaling. In fact, kaya tayo tinutuwid kasi naliligaw ka na ng landas. It's proper to thank God. Not only proper gratitude, perpetual gratitude. You're not just simply be thankful for one day, 1 week. Always be grateful for everything. All the time. His blessings comes daily. Tingnan po, Psalm 68:19. Sabi po ng Bible, Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Daily, araw-araw, He is loading us with benefits. Every day, God has His brand new blessing sa atin. Pasalamatan niyo siya. Every day, you ought to be thankful. Pasalamat tayo. Persistent gratitude. Ibig sabihin, in everything, give thanks. Hindi lang sa mabuting bagay. Sometimes kahit sa mukhang negative na bagay. Huwag kayo makalimot. Everything, every area of life is to be the subject of thanksgiving. In spiritual things lalo na, salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ikaw, anak niya. You will be going to heaven when you die. You have enough things in your life para pasalamatan mo, Diyos. You have your salvation in Jesus. Not only spiritual things, but simple things. Thank God for another day. Thank God nakalalakad ka pa ng maayos, nakakasakay ka. Iba hindi na makalakad, edad mong yan. Iba hindi na makapagsalta sa edad mong yan. Thank God you have a work. You have a family. Salamat ka sa Diyos. Meron kang mga tao nagmamalasakit sa iyo. Even thank God for sorrowful things. Mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa iyo, pasalamat ka sa Panginoon Diyos pa rin sapagkat it reminds you to get closer to Him. In the first place, Romans 8:28, all things work together for good. So, do you want to live a life that is on the highest level? Cultivate an attitude of gratitude. I mean, those who are grateful are the ones living a highest level of life. But those who are complaining, bellyaching, hindi magpagpasalamat, they live in difficult, dark, mysterious life, debase. Walang bagay na ipag-uunlad. Don't thank God by feelings. Thank Him by faith. Na lahat ng bagay, hindi pababayaan ng Diyos, kayo. Let's have a pleasurable gratitude. Ibig sabihin, thankful people are happy people. Yung if you say, if I have something, I will be thankful. If I will have this thing, I will be happy. You miss the point. You do have something to be thankful. You have life. You have Christ. You have your parents. You have your siblings. Yung mga nangyayari sa akin, nakakinis, hindi mabuti. Sometimes nangyayari talaga sa buhay ng tao sapagkat nasa magulong mundo tayo. Pero alam niyo si Paul, when he say in Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, sabi niya. And again I say rejoice. You know, he is telling us to rejoice from the heart. You know, ang circumstances niya, he is about to be beheaded. Pupugutan na siya ng ulo. And yet he would say, rejoice in the Lord. Tayo naman, pag gising mo sa umaga, may kape ka na, may pagkain ka na. Wala ka na inintmin, di ka na kailangan maglako ng basahan, maglako ng suman sa labas para magkabaon. Meron ka ng baon. Tapos nakasimangot ka pa. Di ka makapalang mukha natin nun. Meron tayong trabaho. Hindi pa natin pag-iigihin. People could watch the news every day. Walang kasiyahan sa buhay. Road rage, bullying. You know why? Very ungrateful. Sobrang ungrateful. And finally, have a possible, always think of possible gratitude. Ephesians 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon na ating Diyos.
Be filled with the Spirit. Totoo po yan. You will be able to develop an attitude of gratitude if the Holy Spirit is inside of you. You will never have that attitude of gratitude on your own. It's a supernatural, spiritual katangian ng tunay na Kristiyano. Mapagpasalamat. It all comes by having relationship with Jesus Christ. Whether you are in prison, tulad ni Paul, nung siya nabubuhay pa, you will enjoy your life. Ibig sabihin, that prison became a palace of praise. I'm telling you, it will change your life. Bitterness, fear, self-pity, ungratefulness, negativism will go out of your life if you'll practice an attitude of gratitude. Salamat po sa Diyos sa ating panahong pag-uusap. Remember, lagi kayo magpasalamat. Before you complain, huwag niyo nang isipin yun. Thank God for people who cares for you. Thank God for your work, for your life. Thank God for everything. And I thank you, mga kaibigan, for praying for PNP Santa Maria, for good accomplishment nila sa the past days. Pray for Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Jodrick Benedictus, Police Staff Sergeant Jaime Martin, Police Staff Sergeant Rudolph Cesar Ramos, Police Staff Sergeant Adio Burgess. Pray for Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Master Sergeant Fernando Datig. Pray for our Assistant Squad Leader, si Police Senior Master Sergeant Willie Guillermo. At ang aming squad leader, si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Kapiling din po natin si Police Captain Jomar John Ramil. Salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin, I'm always grateful sa Diyos for having you sa aming buhay. Ingat po kayo. And God bless us all. Until next time.